Ngayon mga master, pakitaan ko kayo kung paano magluto ang mga ilonggo ng adobo na chicken na manok. Simple lang naman ang mga rekado nito mga master, pero pwedeng pwede ito ilaban sa pangdiinan mga master. Kaya relax at watch and learn lang kayo dyan mga master. Bahala mo oy! So ayun na nga mga master, nagkatay muna ako dito ng manok. Hindi ko na binidyohan ang aktual na pagkatay. Baka ma-restrict pa tayo dito eh. At manok pala ito ng kapitbahay. Uy, hindi ko to ninakaw. Kapitbahay ba, yung bilas ko, pinakatay niya sa akin para maulam. At sos, paspasan na natin to eh. At pagkatapos yung hiwain mga master, nilamutak ko muna ito sa asin mga master para matanggal din ang mga lansa-lansa niya ba. Para masarap mamaya yung kain natin ba. At pagkatapos hinugasan ko na yan mga master, hindi ko na binidyohan ng paghugas eh. Ganun lang din yan eh. Bahala mo eh. At pagkatapos nagready na ako dito ng lamas na panggisa mga master. Awos, bombay, luy, pa rin yan mga master. Wala namang ibang panggisa eh. Yan lang din naman eh, di ba? At pagkatapos niready ko ng kawali para magluto mga master. At para lalong sumarap, kailangan kapag nagluto kayo ng native na manok sa mga lumang kawali talaga. Aron nostalgic ba? At ito talaga nilalagay naming mga ilonggo kapag nag-adobo kami ng baboy or manok mga master. Kasi kami mga ilonggo kapag nag-adobo, hindi na kami naglalagay ng toyo, suka lang talaga mga master. At pagkatapos pakulayan ang mantika mga master, syempre magisa na tayo ng mga lamas. Kaya murag gula po siguro lami ngayon una na to ang manok no. At nung lumabas na ang aroma ng mga lamas, syempre ilagay na natin tong mga hiniwa na karne ng native na manok. At tignan nyo naman yan mga master oh. Sa gisa pa lang parang pwede na ulamin eh. Medyo hilaw-hilaw nga lang. At pagkatapos gisahin mga master, takpan muna natin yan para lumabas yung singot niya ba. At pagkabaya-maya kumulo na mga master. Kaya oras na para maglagay nitong tanglad. Oo mga master, yung adobo namin doon nilalagyan namin ng tanglad. Ewan ko lang sa iba, pero sa amin naglalagay kami ng tanglad. Tapos naglagay rin ako dito ng dinugmok na paminta mga master. Aron humut-humot kaayo ba. At pagkatapos takpan talaga muna yan ulit mga master para lumabas ang amoy ng tanglad. At pagkamaya-maya naglagay na ako dito ng pampalasa mga master, hindi talaga ito mawala itong bitsin. Tapos suka lang yan mga master, wala nang iba. At pagkatapos halu-haluin ko na agad yan mga master. Kasi hindi talaga ako naniniwala diyan na kapag naglagay ka ng suka, huwag agad haluin. Sus, sinauna pa na. Hindi pa rin magbabago ang lasa niya na eh. At after ng mga 3 minuto mga master, naglagay na ako dito ng tubig na merong atswete. Kasi papalambutin pa naman natin tong manok. Tapos nagdagdag pa ako diyan ng tansyahan na tubig. Yung tama lang na mapalambot lang ang karne ng manok. At pagkakulo mga master, naglagay ako dito ng chicken cubes. Optional yan mga master. Tapos sinunod ko na itong mga dahon ng laurel. At dito sinama ko na ang dugo ng manok mga master. Dito mo talaga malaman na native na manok ang inadobo mga master dahil may dugo na buo ba. At pagkamaya-maya mga master, dito na tayo sa medyo exciting na part. Ang tikiman, medyo exciting lang muna kasi hindi pa man to kainan. At pagkatikim ko na parang napauwi na ako sa sarap, kaya kinuha ko na itong tanglad. Kasi baka mabuhaghag to ba kasi halo lang tayo ng halo hanggang sa matuyo nito. At tignan nyo naman yan mga master kapag natuyo na oh. Sigurado mapaparami ka talaga kakain ng bahaw nito mga master. Kaya wag na natin to patagalin. Kain tayo mga master. At dito kinuha ko talaga yan ng kalahati na namuong dugo. Tapos yung mantika niyan ibuhos talaga natin sa kanin yan. Araw nagpula-pula atong bahaw ba? Oh, tanawa ragod ng mga master oh. Kahit hindi ka gutom mga master, mapapakain ka talaga dyan. Tapos inuna ko talaga kain tong namuo na dugo mga master. Mura na ko nagkaon og sinila sa bata. Oy. Tapos sabay paluapan dayon sa kanon. At kailangan para ma-enjoy talaga ang kain sa masarap na ulam, itaas mo talaga ang paa mo mga master. Ewan ko ba mga master, bakit grabe kasarap ng native na manok. Kahit asinan mo nga lang to at ihawin, sos grabe na to kasarap. Kaya kapag nada-diet ka tapos ganito ang ulam, wa na. Baka makapagsabi ka na bukas na lang ako mag-diet. Lalo na kapag ganito, kuhaan mo ng adobo na manok, tapos kumuto ng gapula-pula nga kanon, tapos diretso sa baba, makapagsabi ka lang talaga mga master na lami. Oy, kaya hanggang dito lang muna mga master. Kumain na kayo dyan, oy. Bahala mo, oy.